Executive Director ng National Water Resources Board, si Ginoong Civilio David Jr. Sir, Ginoong David, sir, magandang umaga po, sir. Yes, yes, magandang umaga, Ricky, at sa Apo. inyong mga tagapakinig po ng programa po. Yes, sir. Actually, dalawang pakay natin, sir, pero unahin ko lang itong sa dam. Opo. Meron kasi kaming report dito na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan, but we have to release our water. Paano ho ba ito? Ano bang sitwasyon natin ngayon, sir? Opo, no? So ngayon po, no, sa ngayong umaga, ang level po ng Angat Dam ay nasa 177 meters, no? Mm-mm. So halos 3 metro na po ang baba niya, no, doon sa 180 na minimum operating level po niya, no? So sa ganito pong sitwasyon, ay mas binibigyan po natin ng prioridad, no, yung alokasyon, no, pag-release po ng tubig para po sa NWSS, no, para po matugunan, no, yung water supply, no, dito po sa Metro Manila, Oo. kasama na po yung mga karatig lugar po. Opo. Kasi nga para lang po sa impormasyon ng mga nakikinig nanonood, ang pinakamalaki pong bahagi ng Metro Manila ay dyan po ang source ng tubig. Ano ho, sir? Yep, tama po. No, at nasa halos 90% po, no, ang umaasa po, no, ang sa tubig na nanggagaling po sa Angat Dam Angat para Dam. po sa Metro Manila po. Opo. So paano naman mangyayari doon sa gano bang percentage naman ang inaasahan po for irrigation? Kung ang pinag-uusapan lang po natin ay sa Angat Dam, sir. Sa ngayon po, ang irrigation po ay dahil halos natapos na po, no, yung tinatawag ng dry cropping season. Ngayong Mayo po ay suspended na po, no, ang alokasyon. So wala mo ng releases para sa irrigation po at inaantayan po nating makarecover, no, ang Angat Dam, no, para po tingnan kung kaya pong pagbigyan, no, yung sa susunod na wet cropping season ng Manila na inaasahan po natin yan baka mga bandang July po, no, pero July. sa kasalukuyan po ay po kasi sa pag-asa ay kailangan din nating paghandaan, no, itong posibleng pagkakaroon ng El Nino, no, sa pagitan ng June at July na maari pong umabot, no, hanggang bago matapos ang taon at maari din pong tumawid ito, no, bago po sa next year po yung unang bahagi po ng 2027. Kaya sa ngayon pa lang ho ay ito rin ang kasama natin yung ibang ahensya ay kailangan din po nating paghandaan, hindi lang po yung kasalukuyang pangangailangan po natin. Kanina po, kausap ko ang Pag-asa, DOST, and yung pong phenomenon ng pagsasanib puwersa ng very strong El Nino tsaka yung habagat, para magdudulot daw po ito ng maraming ulan even if we are in the El Nino phenomenon season. So, paano ho yan? So, kumbaga parang ang isang nga nila sinasabi, yung pag-harvest nga po ng tubig in preparation para naman sa tagtuyot. Pag nag-shift naman tayo sa tagtuyot and they are looking at mga September, ganyan po. Ito ho ba na pag-usapan nyo rin itong ganitong klaseng information? Tama po yun, no? Sabi nga natin, ito pong mga panahon ng sinasabing kasalukuyan mga pag-ulan, no, nararanasan po natin. Ayon naman po sa Pag-asa ay darating naman yung mga yan. No? Pero ganun pa man ay medyo mababa po kasi yung level ng dams natin, particular po ang Angat Dam. Kaya maasa po tayo, no, itong mga pag-ulan na mararanasan natin, no, bago po yung sinasabi nga ng Pag-asa na yung malakas, posibleng malakas na epekto ng El Nino na mga bago magtapos ang taon, ay maasa po tayo ay ito yung mga pagkakataon na makarecover po o ma-recharge yung Angat Dam. Kasi nga po, ang normal high water level po niyan is around 210 to 212, no? Ang ibig kong sabihin nito, may 30 metros po, no, ang diferensya, no, sa kasalukuyan, no? Kaya kailangan po natin ng mga significant po na mga pag-ulan para naman po makarecover, no, yung Angat Dam para po mapangalagaan yung pangailangan din natin bago magtapos ang taon at hanggang sa susunod na taon po. Okay, sige po. Kasi
naritong pinag-uusapan na rin naman natin ang tubig kasi ako po ay talagang gusto makipag-ugnayan sa inyo kasi ito po yung medyo buried na usapin. Pero ngayon ho, may lumabas din dito sa kanyang column sa Philippine Star, no? Ang kaibigan nating Jarius Bondok. At sinasabi niya na yung kakulangan ng tubig ay hindi maiiwasan. It's really inevitable. Ang estimate niya rito, 40 million Filipinos mula sa 9 million households o 1/3 ng population ay magsasuffer sa dry faucets. Ano ho ba ang kasalukuyang sitwasyon natin dito, sir? Is this really what we are facing? Sa ngayon po, no, dito sa Metro Manila, no, or kung sa national level po, no, may mga areas po, may mga lugar na rin po na medyo nakakaranas, no, ng kakulangan, no, sa tubig kasi nga po karamihan dyan ay mga deep well po, groundwater ang ginagamit. Yes. At kailangan na rin po nating tumbasan yan, no, ng tinatawag natin mga infrastructure, no, kagaya po ng mga dams para po matugunan yung tuloy-tuloy, no, na paglago ng populasyon at demand po, no, sa tubig, no. So sa labas po ng Metro Manila, ayan po ang kailangan natin na bigyan ng mas particular na atensyon. Kaya nga po itong mga pagbaha ay gusto nga ho sana natin magsagawa din ng mga impounding facility para naman po itong mga pagbaha ay maipon at mapakinabangan pagkapanahon ng tagtuyot, no. Pero dito naman po sa Metro Manila, sa Magliti, ay sa ngayon po, no, may mga ongoing projects po, no, NWSS at mga konsesyonaryo para po makatulong, no, o makapag-produce ng karagdagang tubig kasi nga po in anticipation dun sa patuloy na paglago ng demand po, no. So meron pong dito sa may Upper Wawa Dam, no, dito sa may Rizal po at dito sa may ito pong Laguna Lake, no, tinatap na rin po 'yan para sa mga additional water source po, no. Kaya sa tingin po natin ay ito ay magiging operational na bago itong early part po siguro ng 2027, no. O sa tingin po natin medyo malaki po ang may tutulong, no, nitong mga proyektong ito sa pangangailangan natin na particular po na itong 2027 na po, sabi natin baka mag-extend yung El Nino hanggang sa susunod na taon, ay sa tingin po natin ay ready na itong mga projects na to para po makapagbigay ng karagdagang tubig na magbabawas na rin po ng or makakatulong, no, doon po sa mga pinoprovidean po ng tubig na Angat Dam. At in the long term naman po ito pong yung sa may Kaliwa Dam, no, dito po sa may Quezon, ay yan po sa mga proyekto na ongoing po na sa tingin natin ay makakatulong din po sa seguridad ng tubig dito po sa Metro Manila at makarating probinsya at lugar po. Opo. Siguro, sir, medyo kapos lang na tayo sa oras. Sa susunod po, baka pwedeng kayo maimbita po ulit namin para mas mapag-usapan po ito, sir. Kasi, I don't know, kayo ba ay hindi naman sang-ayon doon sa ibang sinasabi na may krisis din tayo sa tubig? Sabi nga natin, yan po yung gusto natin maiwasan. Oo. Ng water crisis, no? Sabi nga may mga kasalukuyang challenges po na inaharap po tayo sa mga supply ng tubig. At sabi nga natin may kakayanin po, no? May mga may mga intervention po na or solution na kailangan pong gawin para po maiwasan, no, yung pagkakaroon ng mga krisis sa tubig. Alright. At siguro, sir, sa susunod, medyo mag-alat tayo ng medyo mahaba-haba pang oras kasi importante ho ito. Tubig ito, buhay ito . Salamat, sir, ha. Maraming salamat po sa inyong panahon at siyempre sa information na Ginoong David, sir. Good morning! Maraming salamat. Thank you, sir. Si Ginoong Civilio David Jr., Executive Director po ng National Water Resources Board.